Good morning, everyone. Morning, Pastor. Happy second year anniversary SMBB. Yay! Okay, bago tayo magsimula, purihin ko ang kabilang pangalan ng ating Panginoon na makapaghayag po tayo ng kanyang salita sa umaga na ito. Salamat po sa mga narito, salamat po sa bawat isa na nagbigay ng oras para ganapin natin ang ating ikalawang anniversary. Meron lang po ako na kwento. Noong po kami ay nagpo kami ng pagod po. Dumating po kami doon sa La Union, mga mag-alas 12. So mahaba po ang pahinga namin, malapit po sa dagat. So nung time na mga alas 2 po bumaba ako doon sa dagat na nakakagod ako. Mayroon yung isang grupo ng isang city doon. Tinawag ako, nagiinuman ko sila inabutan po nila ako ng baso na may alak. Tinantihan ko po. Tinanong nila ako, Pastor, bakit hindi ka ba talaga umiinom? Sabi ko, graduate na po ako din. Tapos na po ako sa ganang bagay. Nung doon naman po ako sa Mauba, nandun na naman po yung tukso sa akin. Talagang pinipilin mo nila umagay doon. Tapos may balaha pa doon. Pero hindi na naik yung kapangyarihan ng Diablo sa akin. Talagang tumanggi ako. Alam niyo po kung bakit. Ginawa ko ng mga bagay na yun. Dahil alam ko, sinuko ko na yun sa Panginoon. Ang mga bagay na yun ay tinalikuran ko. Alam ko po, sa bawat isa sa atin dito, mayroon po tayong mga matinig na karaan sa ating buhay. Sabihin ko po sa inyo ng personal, ako po ay isa doon na tinataknang ng gobyerno. Isa po akong salot ng gobyerno ng panahon na hindi ko pa po kilala si Kristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Ako po ay isa ring manginginom. Sabi ko nga po doon sa may umiinom doon sa tabi ng dagat. Ako po nung umiinom ako, 7 to 7. Umiinom po ako ng 7 ng gabi hanggang 7. Wala pong alisan yun. Pag umiinom ako, hindi lang isang alak. Pinaghahalo-halo ko po, beer, gin, coke. Ilalagyan ko pa po ng snowber yung pag-uong, tsaka ng pinapa. Opo, para na po malasan ako. Pag nagsigarilyo po ako, sabi ko sa inyo, pinagdudugtong-dugtong ko yun. 3 dugtong. Naranasan ko itong malasan sa sigarilyo siguro. Opo. Napakayaw na kong malasan sa sigarilyo. Nakulong din po ako. 3 times po ako nakulong. Para din yung malaman. Yun po kadiliman ng buhay ko. Nung doon po ako sa kulungan. Doon po nakapagbasa din ako ng isang talata at nagtanim sa utak ko. Hanggang sa palaboy-lapoy po ako doon sa Manila. Kung saan-saan po ako. Salot po daw ako ng gobyerno. Akala ko po wala na akong pagbabago sa aking sarili. Pero isang taon na salubong ko si Kristo. At tinawag na ako sa pananampalataya sa Kanya. Ang lahat ng mga kasalanan na yun ay pinagsisihan ko. Tinalikuran ko. Ano po ba ibig sabihin ng salitang pagsisisi? Ano po ang kahulugan nito sa ating buhay? Para po sa inyo, kaalaman, ang pagsisisi po, ang pagsisisi, ito po ay mula sa puso, pagtanggi sa kasalanan. Dapat tanggihan mo ang kasalanan, talikuran mo ang kasalanan. Ang pagsisisi po mga kapatid, ito po ay pagtalikod mula sa kasalanan, pabalik sa Diyos. Yun po ang pagsisisi. Ngayon, kahit sabihin mo po na ikaw ay Kristiyano, kahit sabihin mo pa na ikaw ay nagsisimba linggo-linggo, kung wala ka naman pagsisisi, wala rin pong say sa iyo. Kasi walang nagbago sa buhay mo eh. Paglabas mo ng simbahan, ganun pa rin ang pamumuhay mo. Nandoon ka pa rin sa kasalanan. Alam ko po, lahat po tayo nagsisimba. Pero tanongin yung sarili nyo, nagbago ba kayo? Nagbago ba buhay natin?
patuloy-tuloy tayo sa paggawa ng masama. Ang pagsisisi po ay pagtalikod sa kasalanan. Pabalik sa Diyos. Opo. Babalik ka mula doon sa nilalakaran mo masama. Babalik sa Diyos. Yun po ang tunay na pagsisisi. Opo. Ang unang sigaw ng Ebanghelyo. Ang unang pangangaral ng Ebanghelyo. Si John the Baptist, unang nangaral. Bago po siya nag-minister, unang-unang pangaral niya, pagsisisi. Sinabi po yan sa may Matthew chapter 3, verse 2. Sa Matthew chapter 3, verse 2 po, si John the Baptist nangaral po ng pagsisisi. Si Jesus Christ, pagkatapos niya po nabautisuan at natukso at nag-ayuno ng 40 nights and 40 days, siya po ay nangaral tungkol sa pagsisisi. Ganito po sinasabi dyan, sa may Matthew chapter 3 verse 2. Si John the Baptist po mismo nangaral siya ng pagsisisi. Sabi niya, dito sa may Matthew chapter 3 verse 2, ganito ang sinasabi ng Bible, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Mangagsisi kayo. Sabi ni John the Baptist. Malinaw po yun. Sabi ni Jesus Christ, bago po siya magsimulang mangaral, ang unang pinangaral ni Jesus Christ, ito po, sa may Matthew chapter 4, chapter verse 17, ganito naman po sinasabi ni Matthew, ganito. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. So napakahalaga ng pagsisisi. Kung pagsisisi lang at wala namang pananampalataya, hindi rin po pwede yun. Kasi gawa ko yun. Kasi ang pagsisisi, pagbabagong buhay. O kahit nagbagong buhay ka, wala ka namang pananampalataya sa Diyos, hindi ka pa rin ligtas doon. So hindi pwedeng maghiwalay ang pananampalataya at pagsisisi. Kung nananampalataya ka kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, may kalakip ng pagsisisi, may kalakip ng pagbabago ng Diyos, may kalakip ng pagbabago ng buhay. So kahit samba ka pa ng samba, religyoso ka, lagi-lagi ka sa simbahan, pero yung buhay mo, nakatuon pa rin sa Diablo dahil wala kang pagsisisi. Short po, nung nangaral si Jesus Christ, hanggang siya po ay nagpagaling ng mga may sakit, buhay ng mga patay, hanggang siya po ay nahatulan mamatay doon sa krus sa Kalbaryo. Ang kanyang pong tagubili sa kanyang mga disipulo, bago po siya umakyat sa langit, ay mangaral ng pagsisisi. Diyan po ay mapapasa naman natin yan sa Lucas chapter 24, verse 47. Ganito naman po sinasabi diyan. Sa Lucas po, ganito. 24, verse 47. Dapat po sa 44 tayo magsimulat po. Shortcut na lang po dahil may limit ako ng oras na. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa. Magbuhat sa Jerusalem. Ipangaral. Kaya po nangaral ang mga disciples ni Kristo sapagkat yun po ang dili ng Panginoon. Ipangaral ninyo ang pagsisisi sa lahat ng mga tao. Yun po. Pagkatapos po nun, nung nangaral mga disciples at umakyat na po ang Panginoon sa langit, nag-iwan siya ng salita ng ipangaral pagsisisi. Ito Pedro, sa may gawa ko sa Acts chapter 2, ganito pong sabi, sa Acts chapter 2, Acts chapter 2 verse 38. Ganito pong sabi ni Apostol Pedro. At sinabi sa kanila ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So napakalinaw ang talata ng Biblia na talagang napakahalaga ng pagsisisi. Napakaraming talata sa Biblia. Kahit sabihin mo pa na ikaw ay malapit sa Diyos kung wala kang pagsisisi, ganun pa rin ang buhay mo. Kaya po ako, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung ikaw po ay tumalikod na sa kasalanan, iniwan mo ng kasalanan, yan po ay ibinigay mo na sa Panginoon lahat, hindi mo na dapat binabalikan. Kasi po, para kayong aso.
Ang aso po pag sumuka, binabalikan niya. Kung sinuka niyo, huwag binabalikan. Ganun po yun. Para rin kayong magbago. Kahit paliguan kayo ng paliguan, pag nakawala kayo, punta uli kayo sa putik. Ha? Ganun po. Kung tunay po talaga tayo Kristiyano, kung tunay po talaga tayong sumusunod kay Kristo, i-claim natin na tayo ay Kristiyano, tayo ay tinitihan ng banal na Espiritu ng Diyos, mayroon po tayong pagsisisi. Kaya yun po ang mali doon sa mga tao. Naawa ako. Linggo-linggo sa simbahan, Miyerkules sa simbahan. Pero after ng paglabas ng simbahan nila, anong nangyayari? Doon pa rin sila sa dati nilang pura. Kasi nga po, walang pagsisisi. Kahit pa po, kilala niyo si Kristo. Kung hindi siya sa buhay ninyo, wala kayong pagsisisi. Wala rin kayong paligtasan. Opo, nagpatuloy si Apostol Pedro ng pangangaral. Sa 3:19 ng Acts, nandiyan po. Nagpatuloy siya ng pangangaral ng pagsisisi. Kung ganun po, bakit kailangan natin magsisi? Bakit kailangan lahat ng mga tao ay magsisi? Anong dahilan? Anong dahilan kung bakit lahat ng tao ay magsisi? Ang dahilan po ay kasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Sinabi po ng Romans chapter 3 verse 23, For all have sinned and come short by the glory of God. Yun po ang sinabi ng Romans 3:23. Ang lahat ng tao ay makasalanan. Ang kasalanan na yan ay may kabayaran. Ang kasalanan ito ay may tiyak na kabayaran. Mga kapatid. Sinabi ng Romans chapter 6 verse 22. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ito ay kamatayan. Ano po bang kamatayan ito? Ito po ay kamatayan spiritual. Sinabi ng Ezekiel chapter 18 verse 20, ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Anong kamatayan po ito? Tumutukoy po ito sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Yun po ang sinasabi ng Bible. Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Ang Diyos lang ang makakapatay ng kaluluwa. Pero ang tao, mapatay man niya ang katawan mo. Pero hindi niya mapapatay ang kaluluwa mo. Matakot ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang papatay sa kaluluwa mo doon sa impyerno. Doon kanya dadalhin. Sinabi po ng Ezekiel chapter 18 verse 20. Opo. Bakit kailangan natin magsisi? At kailan dapat tayo magsisi? Bukas ba? Bukas? Late na po. Mamaya? O sana sa susunod na lang? Hindi po pwedeng bukas o mamaya. O sana na lang. Dapat po ngayon. Ngayon ang panahon ng pagsisisi. Sinabi po ng 2 Corinthians chapter 6. Ganito po ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 6. Basahin ko po sa inyo, 2 Corinthians chapter 6. Verse 2. Ganito po ang sinasabi ng Bible. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong bukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahon upang sa pagsisisi. Ngayon po, dapat, sinabi ng Bible, hindi na po pwedeng pagbukas. Sapagkat hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Bawat oras, bawat minuto. Sa ngayon po ay nagtitipon tayo. Nagsasaya tayo. Kakain tayo ng lechon, kakain tayo ng mga masasarap. Baka mamaya po, sulikit-likit nyo. Hindi na kayo nakauwi sa bahay nyo. Wala kayong pagsisisi, wala kayong pagtanggap sa Panginoon Isus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi po natin alam ang buhay kung kailan po buhay ang Panginoon. Sapagkat ang buhay na ito ay panandalian lang. Hirap lang po ito. Kaya po sabi talaga ng Biblia, maliwanag po ito, sapagkat sinasabi niya, sa panahong bukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluan. Narito, ngayon, ang araw, sabi niya. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Kung kayo po ay tatanggap sa Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, makinig po kayo. Minsan lang po ang mensahe ng Panginoon darating sa atin. Hindi po ito biro, hindi po ito pananakot. Ito po yung nakatala sa Biblia.
Kung wala pa ang Panginoon sa buhay mo, hindi po bukas ang kailangan. Hindi mamaya, hindi ngayon. Sabi po ng Biblia, hindi po ito biro-biro. Hindi po ito pantsaw-pantsaw. Ang Diyos po hindi mapagbiro. Kung ano ang tinatanim mo siya kung ano. Sinasabi po yan sa Galatians chapter 6:7. What a man soweth shall also reap. Kung ano po ang ginagawa natin, siya natin na ano. Kaya huwag tayo mapagbiro sa Panginoon. Maging seryoso tayo. Kung ngayon ay kumikilos ang Panginoon sa inyong puso, ngayon ang araw ng inyong kaligtasan. Huwag ninyong ipaglaling pagbukas. Magsisi tayo ng ating kasalanan, tanggapin natin ang Panginoon Diyos. Sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan para sa atin. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam ang panahon kung kailan tayo pupunin ng ating Panginoon. Ano po ba ang bunga ng pagsisisi? Kung nagsisisi po ang isang tao, ano po ang bunga ng pagsisisi sa kanyang buhay? Ito po, ang bunga ng pagsisisi ay pagbabagong buhay. Pagbabagong buhay. Dati ikaw ay gumagawa ng kasamaan. Ngayon, bago ka na. Hindi ka na roon lumalakad sa kasamaan. Yun po ang sinasabi ng Bible. Basahin po natin ang 2 Corinthians ulit, 5:17. Dito na po tayo magtatapos. Sa 2 Corinthians po, 5:17, ganito po sinasabi. Bago po tayo magtapos, ito po ang bunga ng pagsisisi sa ating buhay. Kaya kung ang sino man ay makipag-isa, sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila ay pawang naging mga tao. Sumalinaw po, kung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, kung tayo po ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at kapagligtas, tayo po ay lumalakay, bagong tao, bagong nilalang. Katulad nga po, kilala ninyo ako. Aba si Tuto dati, si Pastor Man, nangangaral yan eh. Aba ngayon, umiinom na ng alak nagsisigarilyo na. Diba, nagbago. Balik na rin naman natin. Diba, ang taong lulong sa kasalanan, kapag nakarinig ng mensahe ng Panginoon at tinanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ano po ang mangyayari? Nagbabago po siya. Ang dating buhay niya po ay iniwan niya. Kananay, dito ka. Ang kasamaan niya ay iniwan niya. So doon po, huwag po kayong matubigin. Mahal po tayo ng Panginoon. Isa't isa sa atin ay mahal ng Panginoon. Ayaw na po yun ng isa man sa atin ay mapahal. Kasi tayo ay mula sa Panginoon. Tayo kanyang lalaki. Nais ng Panginoon na tayo ay mapunta sa kanyang lalaki. Napakasakit na isa sa atin ay mapunta din sa kapahamakan. Dahil wala siyang pananampalataya, walang pagsisisi. Mahal ka ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na isa man sa atin ay mapapahal. Ngayon nagsasaya tayo. Pero ang kapahamakan, ang kaparusahan ay walang hanggan. Ito, ang buhay na ito ay panandalian. Panandalian lang. Biglaan na mawawala tayo dito. Tulad ng minsan ng mensahe, para lang tayo hamog dito. Mabilis na ang buhay. Kaya, seryosuhin po natin ang salita ng Panginoon. Huwag ninyo tingnan ang mukha ko, hindi naman ako guwapo. Pakinggan lang ninyo yung salita ng Panginoon na hinahabol ng Panginoon sa inyo. Ako po ay daluyan lamang. Ang nagsasalita at nakikiusap sa inyo yung Panginoon. Hindi ako. Ako po ay daluyan ng kanyang salita para mayamin sa inyo. Mahal tayo lahat ng atin. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Makapangyarihan at dakilang Diyos, Amang Banal. Maraming salamat po muli sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong banal na salita na aming nagpagulay-gulayan sa mga ganyan. Aking dinadalangin sa inyong harapan, Panginoon, Dami na ng picture sa akin. po ay mananatili sa kanilang nais. Ay, oo. Habang hindi pa po ang lahat. Marami ka ng Ay picture. magbalik loob sila sa iyo. Tulad ng sinabi mo, ikaw ay nangkaraan na magbalik loob ang bawat isa sa iyo. Pag magsisino tayo ng kasalanan. Panginoong Banal, umilis po kayo sa mga puso ng pinamahal pong mga fighters na isinunod. Ayoko pong managot sa kanilang mga dugo, sa kanilang kaluga, dahil hindi ko ipinangaral ang kanilang salita. Sumagal ito, Panginoon. Nais ko pong